Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beans Things at ito ang Season 3 ng How to Go series Episode 15. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano makapunta sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Holy Rosary sa Cardona, Rizal, Part 1. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, katulad ng mga previous episodes natin, ang mode of transportation natin ay public transportation. Magko-commute lang tayo para makapunta sa simbahan ng Virgen de Sapaw sa Cardona. As much as possible, gagawin kong clear ang instructions o yung travel guide na maibibigay ko sa inyo para sa ganun lahat tayo ay madaling makasunod sa instructions na maibibigay ko. At ang isa sa pinakamagandang part sa video na ito, kahit saan ka pa nakatira, ay pwedeng mong sundan ang travel guide na ito. Basta kapag meron akong nabanggit na lugar na alam nyo kung paano rin makapunta sa lugar na yun, kung saan ka pa nakatira, ay ayun ang gagawin mo hanggang sa masundan mo ang travel route guide na maibabahagi ko. At syempre, ang pamasahe sa video na ito ay ang pamasahe sa kasalukuyang panahon, especially kung kailan ko in-upload ang video na ito. Kapag meron namang anunsyo ang pambansang gobyerno na taas pamasahe o pagbaba ng pamasahe, ayun ang susundan natin. Sasabihin ko naman dito kung ano yung mga minimum fare, especially sa mga jeepney. Ngayon ay bahagi ko na ang aking mga impormasyon. Mukhang handa na tayo. Kaya tara na, pumunta na tayo sa travel route guide. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Una, sumakay ka ng bus na biyaheng One Ayala o ng Ayala. Kapag ang karatula ng bus o yung biyahe ng bus ay nakasulat Ayala or One Ayala, sakyan nyo na ang bus na ito. At paalala ko lang, huwag kayong sasakay sa mga BBL bus o sa Balibago bus line. Kasi kung lahat naman tayo ay pupunta ng Ayala at ng One Ayala gamit ang Chair, Metrolink, De La Rosa, St. Rose, GPS, HM, at kung ano man pa yan, ay bakit ka papipili sa BBL? Bukod sa hindi maayos ang serbisyo nila, hindi rin maganda ang trato nila sa mga commuters na katulad ko. Kaya wag kayong sasakay sa BBL even if One Ayala or Ayala ang nakalagay sa karatula ng bus. Ang isa pa sa magpapatibay na wag kayong sasakay sa bus na ito, kapag ang karatula ng BBL ay nakasulat Ayala or One Ayala, ay hindi ka agad ito pupunta ng One Ayala or ng Ayala. Dadaan pa to ng Pasay Road, EDSA, sa De La Rosa, tsaka siya papasok ng Ayala. Mag-semi-circle route pa siya hanggang sa makapunta siya ng One Ayala. Kumbaga second to the last stop yung Ayala niya eh. So, bakit ka sasakay doon eh? Hahaba pa ang oras ng biyahe ninyo. Kaya kung gusto niyo ng mabilis na biyahe, pwede yung Metrolink, De La Rosa, GPS, HM, St. Rose, or kahit Johans pa yan. Basta One Ayala ang biyahe, yun ang sakyan yung bus. Ang pamasahe ng bus mula Pasita papuntang One Ayala ay 77 pesos. Ngayon pagdating nyo sa One Ayala ay bumaba ka na ng bus. Ang ikalawa mo namang gagawin, mula One Ayala ay kailangan natin pumunta sa MRT3 Ayala Station para sa ganoon ay makapunta tayo ng MRT3 Shaw Station. Mula sa One Ayala ay mag-escalator ka lang paakyat papunta sa mall. Pag akyat mo sa mall ay dumiretso ka lang sa exit at kumanan ka papunta sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station. Ngayon, pagpunta mo lang sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station ay bumili ka lang ng ticket papuntang MRT3 Shaw Station. Ang pamasahe ng MRT3 mula MRT3 Ayala Station papuntang MRT3 Shaw Station ay 16 pesos. Ngayon, ang platform na pupuntahan mo o yung platform na bababaan mo para makapunta ka ng MRT3 Shaw Station ay yung platform papuntang North Avenue. Dahil ang MRT3 Shaw Station ay nasa North at ang MRT3 Ayala Station ay nasa South, pa northbound ang ating biyahe. Hintayin lang dumating ang tren at kapag dumating na ito ay sakyan nyo na ang tren na ito. Ngayon, pagdating ng tren sa MRT3 Shaw Station ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka lang sa estasyon. Ang ikatlo mo namang gagawin,
Mula MRT3 Shaw Station ay pumunta ka lang sa terminal ng UV Express na may karatulang nakasulat Cardona. Ngayon magiging specific muna tayo. Paglabas mo sa MRT3 Shaw Station, when we say paglabas, ito yung pag-tap mo ng beep card mo sa turnstile or di kaya kapag insert mo ng single journey ticket. So, literal na paglalabas mo lang talaga. Paglabas mo sa MRT3 Shaw Station ay kumaliwa ka. Kaliwa kasi kailangan nating pumunta sa Star Mall EDSA Shaw. So, kakalabas lang natin ng MRT3 Shaw Boulevard. So, ito yung exit or yung labasan. Pagkalabas mo ng estasyon ay kumaliwa ka dito. Ayan. Kasi kailangan nating pumunta sa Star Mall ng Shaw Boulevard. Kasi doon may terminal ng UV Express na biyaheng Cardona. Kaya muli, pagkalabas nyo rito sa exit station ng MRT3 Shaw Boulevard, ay kumaliwa ka at dumiretso ka rito. Ito yung itsura ng exit mo para makababa ka papuntang Star. Sa pagkaliwa mo ay bumaba ka lang ng hagdan at pagbaba mo mismo ng hagdan ay maglakad ka lang ng padiretso. Lakad ka lang ng diretso hanggang sa makapunta ka na sa pila ng UV Express. Matatanaw mo yung terminal ng UV Express sa iyong kaliwa. Pagdaan mo rito ay hanapin mo lang yung terminal ng Cardona o di kaya ay magtanong ka lang sa konduktor kung nasaan yung pila ng UV Express na papuntang Cardona. At kapag tinuro niya na ito ay syempre ay sumakay ka na sa UV Express na ito. Ang pamasahe ng UV Express mula Shaw papuntang Cardona ay 80 pesos. So yung UV Express na ito ay punuan kaya hintayin nyo lang mapuno ang UV Express para sa ganon ay makaalis na yung UV Express na sinakyan ninyo. Punuan ang UV Express na ito kaya naman kapag napuno na ang UV Express sa Shaw, tsaka lang siya aalis. Kaya naman kapag may hinahabol ka sa simbahan ng Cardona, mas mainam ng maaga kang makapunta rito. May kalayuan ang biyahe na ito, syempre from Shaw papuntang Cardona Rizal, papuntang Region 4A. Mga nasa halos isa o isa't kalahating oras yung naging biyahe natin nung naranasan natin ito. Kaya magbaon lang tayo ng pasensya at syempre dapat may kumpletong pahinga tayo para hindi tayo mahilo sa UV Express. At ito na ang pinakamagandang part sa biyahe natin ng UV Express na ito. Yung sinakyan nating UV Express, ang pinakadulong biyahe nito o kumbaga yung last stop ng UV Express ay mismong sa bayan ng Cardona. When we say sa bayan mismo ng Cardona, sa Municipal Hall ka mismo ibababa nito o di kaya yung malapit sa covered court ng Cardona Rizal. Kaya hindi mo kailangan mag-Google Maps, magtiwala ka lang sa driver kasi ang dulo talaga ng kanilang biyahe ay ang bayan mismo ng Cardona. Sa harapan o sa gilid ng Municipal Hall ng Cardona Rizal. So kakababa lang natin ng UV Express mula Shaw Boulevard papunta rito sa Cardona sa Rizal. So ito yung area na kung saan ka bababa. Actually, yung UV Express na sinakyan natin ay dadaan mismo sa harapan ng simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of the Rosary, Birhen de Sapao. Kaya kapag nakita nyo na yung simbahan sa kaliwa nyo, pwede na kayong pumara at bumaba sa UV Express para sa ganon ay maglakad na lang kayo para makapunta kayo sa simbahan ng Cardona. Ang katapat kasi ng Municipal Hall na ito ay ang simbahan ng Birhen de Sapao. Kaya kapag nakita ninyo yung covered court sa inyong kanan, gayon na rin sa kanan ninyo ang Municipal Hall ng Cardona Rizal ay nasa bayan ka na ng Cardona. Ngayon, pagdating nyo sa lugar na ito ay bumaba ka lang sa UV Express. Pagbaba mo sa UV Express ay maglakad ka lang ng kaunti papunta sa harap ng Municipal Hall ng Cardona Rizal. At syempre, from there ay tumawid ka lang. Pagkatawid mo ay makapupunta ka na sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Holy Rosary sa Cardona, Rizal. Ganun lang kadali para makapunta sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Holy Rosary.
Ngayon, alam niyo na kung paano makapunta sa simbahan na ito. Tara na at puntahan na natin ang simbahan ng Birhen de Sapao. Magandang makapunta sa simbahan na ito tuwing kapistahan ng kanilang patrona, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Cardona o mas kilala bilang La Birhen de Sapao. Ang kanyang kapistahan ay ginugunita tuwing October 7 kada taon. At makalilimutan pa ba natin, bigyan natin ng parangal at pagpuri ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Cardona o mas kilala bilang La Birhen de Sapao dahil isa siyang canonically crowned image dito sa Pilipinas. Ang mga social media pages ng simbahan ng La Birhen de Sapao ay makikita nyo sa description below, kaya puntahan nyo lang ito dahil maraming activity ang La Birhen de Sapao. Kaya tignan natin at subaybayan natin ang mga aktibidad na ito at mga kapistahan at selebrasyon na meron sa simbahan na ito. At syempre, nandito rin sa description ang mga social media pages ng Beans Things. So, i-follow nyo kami sa aming Facebook, TikTok, YouTube at Instagram account. Ang mga links ng accounts na ito ay nasa description para sa ganoon nakatutok kayo sa mga fiesta highlights, gayon na rin sa mga travel guide videos na katulad nito sa ating channel. Muli, maraming salamat sa panonood nyo sa video na ito at tara na, puntahan na natin ang simbahan ng La Birhen de Sapao. Have a blessed trip everyone and God bless. Viva la Virgen! Viva!